Isa po mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Siyempre, sa may layo kayo lagi sa lahat ng uri ng kapahamakan, may layo kayo sa lahat ng uri ng mabibigat na sakit, mabibigat na problema sa buhay. Bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan, at ayaw ko pong munang i-detalye rito yung konting antay lang lang tayo. Siguro hindi na abutin ng mga isang linggo or 2 linggo. Hindi natin alam, pero nandyan lang sa, magre-range lang sa ganyan yan, between ganyan lang. At mayroon pong ililibing na talagang sikat na tao. At ayaw ko po munang pangalanan dito dahil nga kagaya dati, di ba? Ang sinasabi ko dati, si Enrile ay pumupugak-pugak na. Pero kasi hindi pa naman patay yung time na yon, kaya sinasabi kong pupugak-pugak na, pero hindi na po talaga nakakahiga yun yung time na yon. At ngayon po ay ito, saan ba? Kayo na lang po ang magtantya. Yung ba naman may stage 4 cancer ka, hindi ka na nakakakain, hindi ka na nakakatulog, hindi ka na tae, ano pang expectin mo doon? So matagal na po dyan, 1 linggo, 2 linggo, ililibing na po yan. At sisiguraduhin ko na magbubunye ang buong Pilipino. Ang sambayan ng Pilipino magbubunye. Bagamat hanggang ngayon ay pinipilit nilang pagtakpan itong nangyayaring nakawan sa bansa natin. Ito nga pong flood control scam na ito ay talagang pilit pinagtatakpan. At katunayan dyan, itong mukhang pitos na itong si Dizon na ito ay talagang pilit pinagtatakpan yung project sa Ilocos. Talagang ito. Kung ganito lahat ang mga official ng gobyerno na walang paninindigan, walang prinsipyo sa buhay, ang mangyayari diyan talaga ay bagsak ang ekonomiya, bagsak ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, at magre-resulta ng kabilang kagutuman nitong ating mga kababayan. Kung ganyan po na walang mga prinsipyo at mga walang bayag itong mga nandyan sa gobyerno. Imaginin mo, isang tao lang yung pinagtatakpan nila. Milyon-milyong mga Pilipino ang apektado at gutom na ngayon. Tapos pagtakpan pa nila yung nag-iisang tao, tandaan ninyo, hindi lahat ng pagkakataon nandyan sa inyo. Tandaan mo yan. Lalo ikaw mukhang pitos ka, na Dizon ka, sarap mong upakan Sa totoo lang, kung nandito ka sa harapan, titirisin kita Sa totoo lang. Isa ka rin. Maging itong laksyon na ito. Wala raw ebidensya na magtuturo kay Martin Romualdez sa kanyang kahiyupan, sa kanyang pagnanakaw. Wala raw ebidensya. Napakaliwanag, mga kababayan. Sobrang 1,000 watts ang liwanag nitong mga pinagnanakaw nitong Romualdez. Tapos ngayon walang ebidensya na magtuturo sa kanya. Ay ito, kanya-kanya ng turuan. Mismong yung Toby Chanko, yan yung Toby Chanko na yan ang campaign manager yan nitong si Bangag. Siya lahat ang nakakaalam ng mga pinagbabayaran. Imaginin mo, tax money yung binayad kay Andrew na 68 million. Tingnan mo yung isang mukhang ito. Hindi mo maintindihan kung mukhang hayop o mukhang tao itong Andrew na ito. Tingnan mo, naka 68 million dito sa bangag na ito. At pinatunayan niya ni Toby Chanko na talagang binayaran ni Bangag ng 68 million. Yun lang. Ganun-ganun lang.
Kaya walang mapakundangan po kung magwaldas ang pira itong putang inang gobyernong ito. Walang pakundangan. Na ito, kabi-kabila, sinasabi ko, kabi-kabila yung walang namasaing nating mga kababayan. Pero tuloy-tuloy pa po ang pagwaldas sila ng pira. At ngayon, kung ano-ano pa, yung mga inuuna nitong laksyon na itong palibasa, sabi nga ni Marcolita na instead na brief ang isuot niyan, tibak. Tingnan nyo, wala raw magtuturo kay Romualdez na nangurap itong Romualdez o nagnakaw itong Romualdez na ito. Tingnan, grabe ang pagtatakip nila. Sa halip na tutukan nila yung flood control na yan, ala kung saan na napunta, may mga West Philippines sila. Tingnan mo, pansinin niyo mga kababayan. Ngayon, dahil dyan sa mga flood control scam na yan, sinabayan nila nung exercise dyan sa West Philippines ng Amerikano, Pilipino, Australiano nandyan. Para ma-divert na naman yung usapin. Sino ngayon ang nagpo-provoke dito sa mga Chinese na hindi magkagira? Pilipino. Kasabwat itong Amerikano na wala namang kakwenta-kwenta itong mga Amerikanong ito. Sa totoo lang, hoy, napakatanga lang ang mga Pilipino eh. Pero hindi mga Pilipino ang tanga. Yung namumuno ngayon na Pilipino dito sa bansa natin. Mayroon na tayong pattern. Yan na lang si Zelensky. Yang Ukraine na yan. Pinangakuan niya ng pinakakuha ng Amerika. Pero nung nandyan na, iniiwan ng Amerika. Ganyan-ganyan din po yan. Hindi po susulong niya, hindi po susubo ang Amerika dahil lang sa Pilipino. No way. Hindi po. Tandaan ninyo yan. Tingnan nyo, sinabayan ng exercise na naman daw kuno Amerika, Australia at saka Pilipinas para mapagtakpan itong flood control scam na ito. Ngayon, nakita nyo na ba, mayroon bang magandang patutunguhan itong investigasyon sa Blue Ribbon Committee ni Tibak? Wala. Hanggang tibak lang yan. Ang alam lang yan, magsuot ng tibak. Ang bullshit na yan. Abang-abang kayo mayroon pong paglalamayan. Hindi na po tatagal, 1 hanggang 2 linggo lang yan. Noong sinabi ko noon na pupugak-pugak na si Enrile, hindi nagtagal. 1 linggo lang yon, diniklara na did na. 2 po ito mamatay. Alam niyo, ayoko lang magkon dito. Sa totoo lang, maging noon, hindi pa naman namamatay eh. Maging noon kay Enrile, hindi ko naman pinangalanan si Enrile. Pero bandang huli, nung 1 araw na lang yung natitira saka ako pinangalanan. Sa akala ninyo, magtatagal yung ganong may stage 4 cancer? Sa colon? Wala. Kalokohan yan. Kung sana, maniwala pa ako kung pinatos mo yung offer ko sa iyo na pagagalingin ko yung sakit mo sa halagang 20 billion lang. 20 billion o 50 billion? Pero kung lang po yun, mani-mani lang po yan. Yung 50 billion, mani-mani po yan. Trillion ang kinulimbat. Tapos manghihinayang sa 50 billion sa kanyang buhay. No way. Hindi yan. Hahaba pa sana ang buhay nito ng kapakipakinabang sana. Wala, mamamatay ka na nakatatak sa utak ng tao na sinusumpa ka maging sa kaapu-apuhan mo sa ika-10 lahi ng kaapu-apuhan mo.
Buisit kayo. Mamamatay na po yan. Yan, tinutukoy ko na yan. Mayroon din nag-comment yan na isang tanga na sino raw ba yung ano raw ba yung gagawin ni Bato de la Rosa at saka bakit hindi ko raw ituro? Kaya kung di ba naman tanga, paano ko ituro dito? Nandito sa publiko, ituturo ko. Kung di ka ba naman tanga? Sinabi ko na nga yung gusto mo, di pumunta ka rito at isasabihin ko sa inyo kung sa iyo kung ano yung gusto kong mangyari na ayaw ko sabihin dito sa publiko. Ang dami talagang tanga. Sarap, ano kaya papalubuhin ko na ng palubuhin ng mga bayag dito mga hayop na to. Itong mga tanga na ito para tumakip na sa mata nila yung bayag nila. Ay, kabuisit ng mga hayop na to eh. Bakit daw hindi ko raw sabihin dito na, yung sasabihin ko kay Bato de la Rosa at saka kay Bongo, ba't ko naman sasabihin din sa publiko? Hindi ka ba naman isa't kalahating unggoy yung hayop ka? Dami talagang tanga. Anyway, sa totoo lang, nagagalit ba ako para sa akin? Hindi ako apektado kahit palimasin nila ng limasin ang pira ng Pilipinas. Yung mga tax ninyo, kahit palimasin na lang ng limasin, hindi ako apektado kahit kailan. Dahil never in my life na humingi ako ng tulong sa kahit na sinong naging presidente ng Pilipinas. Wala akong hininga ng tulong. Bagkos ako pa ang gumagastos dito sa mga hayop ng mga presidenteng ito. Kasasabi ko lang, bagay kaunting halaga lang naman yung 1.5 million na itinulong ko rito sa pagpapre-imprinta ng tarpaulin nitong gagong bangag na ito. Pero wala na yun. Sinasabi ko lang. Kaya ko nababanggit yan kasi never in my life na kahit na sintabos humingi ako ng tulong sa gobyerno. No way. Wala. Bagkus ako pa ang tumutulong sa gobyerno, ako pa ang napakalaking binabayarang buwis sa gobyerno. Isa ako sa pinakamalalaking buwis na binabayaran. Kaya ako nagagalit para dito sa mga kababayan ko. Siguro kung makakasama ko lang kayo, sumama lang kayo sa akin para maiikot kayo dito sa mga iniikutan namin na regular namin iniikutan yan. Baka hindi kayo makamabuan, baka hanggang kahit na natutulog kayo, namumutang ina kayo. Pag makita nyo ang kalagayan nitong mga iniikutan namin. Kaya masisisi nyo ako kung ganito ako magsalita. Huwag nga kayong sinasabi ko na sa inyo na bago mag-comment, isipin nyo kasi ako nahihiya para sa inyo. Yung makakabasa ng comment ninyo. Sa akin okay lang kahit anong i-comment ninyo. Kaya lang yung makakabasa. Kayo ang nakakahiya, hindi ako. Kaya tinuturuan ko kayo na isipin muna yung mag-comment. Kaya mas maganda nga, wag na eh. Kung hindi mo rin lang alam yung sinasabi mo. Yan ang tinuturo ko. Madalas yung naririnig sa akin yan. Huwag magko-comment hanggat hindi napapanood ng buo yung pinag-uusapan. Dahil sigurado pag hindi mo napanood ang pinag-uusapan, mali yung ikino-comment mo. Ngayon, pag nag-comment ka ng mali, dahil hindi mo napanood ang video, sino nakakahiya? Ikaw rin. Anong iisipin ng makakabasa dyan sa comment mo? Isa kang nokno ka ng kabubuhan at nokno ka ng katangahan. Kaya nang gagalaiti ako para dito sa mga kababayan ko. Napakaraming walang masaing. Ayan, naka-schedule na naman kaming iikot na naman dyan sa sentro ng Luzon. Dahil schedule na naman namin. Napakarami.
Bulacan, Tarlac, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija. Hindi lang dito sa amin sa Mindoro. Kaya ganito ako nanggagalaite. Yung bang paghahamon ko ng patayan dito sa mga animal na magnanakaw ito, para ba sa akin? Hindi. Pupusta nga ako eh. Para sa mga kababayan ko. At yung panalunan, maging yung ipinusta ko, pag ibibigay ko rito sa mga kababayan ko. Dahil hindi ko kailangan mga pera kahit kailan, o hindi ko na, wala na. Hindi nga ako humahawak ng pera eh. Paulit-ulit ko sinasabi na allergy akong humawak ng pera. Sayaran mo ng pera itong kwan ko, itong palad ko. Makikita nyo, in 1 second, papangit na mukha ko. Ayaw ko mangyari yon. Kaya talagang hindi ako humawak ng pera. Ayaw kong pumangit. Ayaw kong maging mata ni Kiko na parang tarsier. At yung pagmumukha niya na hindi mo malaman kung mukhang tao yan o mukhang hayop. Mahilig sa fourth hand. Kung alin niyang nilaway-lawayan ng kung sino-sino mga lalaki, yun ang sinalo niya. Hindi ako ganon. Never akong nag-girlfriend ng nilawayan na ng iba. Pero ito, proud pa siya. Ngayon, nagbibida-bida itong asawa niyang burikat na ito. Naghain-hain pa ng cake yan kay President Duterte. Happy birthday, Mr. President. Yakap-yakap pa yan kay Inday Sara. Yakap-yakap kay Lini. Yakap-yakap kay Benigno Aquino. Kahit na sino. Ngayon na naman, nandyan na kay Bangag pagkatapos nilang sabihin noon na numero 1 kawatan ang mga Marcos. Ngayon nandyan sila. Himod sila doon sa tawag dito, nagdudugo na tumbong nitong kwa na ito, bangag na ito, hinihimod nitong asawa niya. Sasabihin pa na maling choice yung ginawa ng ni Bangag kay BP Sara. Sino ang nagkamali ng choice? Baka baliktad yung iniisip mo. Kailanman hindi nag-choice si Marcos. Si BP Sara ang nag-choice dito kay Marcos. Para malaman mo, huwag kang bangag. Kung sino-sinong lalaki ang lumaway-laway sa iyo, hayo pa kang malandi ka pa sa kambing na hayop ka. Tingnan mo, may sakit na rin po yan. May sakit na yan. Tang-ina nyo. Nakakagigil lang eh. Yan, isinabay nila. Yang pagbabasa ng confirmation ng charges dito kay President Duterte sa Lunes na naman. Para mapagtakpan yung pinag-uusapang flood control scam na yan. Dapat tayo, iisa ang layunin natin. Hindi yung ako kumin kay rito ng kagaguhan, katangahan, kabubuhan. Iisa dapat ang layunin natin, ang ipaglaban itong mga kababayan natin o kayo mismo. Dahil ako yung pinaglalaban ko rito, itong mga kababayan ko, hindi ang sarili ko kahit kailan, hindi ko kailangan ng pera. Sinasabi ko lagi sa inyo yan. Kung nakikipaglaban ako ng patayan para sa inyo, nakikipaglaban ako ng pustahan dito, ng patayan dito sa mga magnanakaw ng mga congressman at saka mga senador na ito, para sa inyo, hindi para sa akin. Pero sa maampalad, walang pumapatol sa hamon ko. Alam niyo yan, 2 taon na ako naghahamon dito ng patayan. Pero wala pang pumapatol. Kaya nagdududa na ako dito sa kakilala kong congressman na ito, baka ito nagbulong-bulong na siya dyan eh. Kasi yan ang nakakakilala sa akin. Kaya nagdududa ako eh, kaya panay ang tawag ko dyan eh, baka sabi ko, baka ka naman ako pinagdadaldal mo kung sino talaga ako.
Baka sinabi mo kung ano ba talaga ako at sino ako at kung ano ang kakayanan ko. Baka nang dinaldal mo dyan. Hindi makaimik ang gago. Kaya nanginginig na yan sa akin eh. Magtataka ako, ba't walang pumapatol sa mga hamon ko? Samantalang, wala na pong kwan ngayon. Wala na pong siga ngayon. Kaya hindi ko kinoconsider kung hindi ko mo naghahamon ako ng patayan ay siga ako, hindi po. Wala na pong siga ngayon sa panahong ito. Dahil ako ang hamunin mo ng patayan. Hindi ka pa nakakatapos sa sinasabi mo. Call na agad ang sasagot ko sa iyo. Tatanggapin ko na agad. Basta ang sa akin lang dito may pustahan lagi. Unang-una, ba't ako makikipagpatayan kung walang pustahan, di ba? Kaya nga makikipagpatayan ako, dapat may pustahan para pakikinabangin itong mga kababayan ko. Hindi ko sasayangin nyo na walang pustahan. Kaya nga lagi kong kinukon dito, ano man yung kayamanan nila, dapat lahat yan. Itayaan niya, dudublihin ko. Kung lahat ng mga bullshit na mga ito, na mga ninakaw nila ay nagkakahalaga ng kahit na ilang bilyon yan, tatapatan ko, dudublihin ko pa. Tanggapin lang nila itong hamon ko. Pero hanggang ngayon, 2 taon na, wala pang pumapato sa hamon ko. Lahat ng partida ibinigay ko. Ano pa ba yung partida na hindi ko pa sinasabi rito? Hindi pa ba sapat? Yung 315 mahigit na mga kongresista dyan na mga magnanakaw, hindi man po lahat yon. Pero kung gusto po nilang sumali sa pakipagpatayan, yung 315, magsama-sama dyan sa Lunita at ako lang mag-isa. Kuyogin na nila ako sabay-sabay. Pero ang sinasabi ko rito, ang partidang sinasabi ko, kahit na sabay-sabay nila akong kuyugin, 10 segundo lang ang ibibigay ko, lalagutin ko ang buhay ng mga yan. Yun lang ang masasabi ko. Siguro naman, hindi ako magbibigay ng partidang ganito kung wala akong, hindi ko sigurado ang sarili ko. Maging dyan sa Senado. Kaya kayo, kahit na hindi nyo pinapatos yung hamon ko, maniwala kayo sa akin, darating at darating ang araw. Hindi na magtatagal yan. Kakatayin at kakatayin ko kayong mga putang na nyo. Darating yan. Dahil may ginagawa na akong mga paraan ngayon. May ginagawa na akong, may iniisip na ako ngayon para sa inyo. Kung hindi ko kaya kayong malapitan, mga hayop kayo, uutusan ko na lang yung mga alaga ko rito na para lamunin na yung mga kidney ninyo, mga puso ninyo, mga atay ninyo, mga hayop kayo. Buisit kayo. Kaya, mag-abang kayo. 1 hanggang 2 linggo, mayroong paglalamayan, mayroong ililibing. Yan lamang po. At nabubuisit na naman ako dahil sa totoo lang po, mayroon akong mga gustong i-topic talaga dito. Hindi po pinapayagan ng YouTube. Kaya minsan, pagka halimbawa may title ako dyan, pagka in-upload ko na, antimano, nakuha na, may restriction na agad. Yun ang hindi nyo naiintindihan. Kaya, minsan hindi ko nadidirekta rito. Kaya mas magandang wag na magpangalan. Pag-upload pa lang na may restriction na agad. Hindi nyo naiintindihan yan. Ay kung wala lang ganon, abay di nakakasyak itong mga ibabalita ko sa inyo. Anyway,
yan po at dito na po nagwawakas itong ating programa at antayin na lang po natin, abangan lang po natin yung ililibing at pagkatapos po ng 1 hanggang 2 linggo. Ano po? At iniisip ko nga kung sa paglibing nito ay pupunta ako dahil baka mamaya mayroon makikipaglibing na gusto kong tudasin, at least doon pa lang tutudasin ko na para isama na rin sa kanyang sa paglibing na rin. At yan ay pag-aaksayan ko ng oras yan, kahit malayo ako rito, pupunta ako dyan sa Manila para sigurado may makikipaglibing yan eh. At kung yung makikipaglibing na yun ay nakalista rito sa notebook ko na tutudasin ko, ay doon lang, yun pagkakataon ko, tudasin ko na rin ang tudasin itong mga hayop ito. So maraming salamat po at sa lahat ng mga subscriber ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat.